Sa nakaraang video natin ay inalam natin kung ano yung nasa loob ng half-wave regulator. So ngayon naman, aalamin natin kung ano ba yung basic function nito, kung paano ba siya gumagana, pati yung mga components niya sa loob mismo. Isa na sa mga pinaka-common na pyesa ng ating motor na kung tawagin ay charger or rectifier or minsan ay regulator madalas. At alam naman natin na kapag sinabing charger, ang purpose nito ay para mag-charge o kargahan ang baterya ng ating mga motor. Okay? So, pero minsan hindi natin alam kung ano ba talaga yung nasa loob nito. Kaya naman, naisipan kong buksan yung isa nito para may pakita sa inyo. At kaya kung di mo pa napanood yung video natin, kung paano natin binuksan to, ay check nyo na lang yung ating channel dahil nandun lang to o kasunod lang ng video na to. Ngayon, para gumana yung half-wave rectifier regulator natin na to, kinakailangan na pa natin ng isang pyesa na syempre nandun sa motor natin para mag-produce ng kuryente or AC na current. So, ang tawag doon ay stator. Ngayon, dito sa stator, syempre, meron tayong dalawang wire dyan na titignan palagi. Yun ay ang kulay dilaw at ang kulay puti. Or minsan, dilaw-dilaw or puti-puti. Or minsan naman ay pink. Para sa modelo natin ngayon, pang Wave 100 or XRM, yan mga 100cc na motor. So, ito yung basic na titignan nyo. Meron dalawang wire yan. Ngayon, ito naman yung diagram, no? So, mapapansin nyo naman dito sa half-wave na diagram natin, yung puting wire, siya yung charging, yung dilaw, siya yung papunta sa ilaw, okay, o tinatawag din na center tap or center tap. At ang panghuli, ang pinaka-importante na huling winding ay yung ground. Yan naman yung nakadikit sa chassis mismo o sa mismong motor natin, siya yung pinaka-ground o negative. Ngayon, sa bandang yan, sa may charging, siya yung nagpo-produce or input napapunta ngayon sa ating rectifier regulator. Maski yung dilaw ay dun din papunta. Okay? Ngayon, ano nga ba yung pinoproduce niyan kapag umandar yung ating motor or kapag kinikik? Ang pinoproduce po niyan ay AC. Mayahalin tulad natin ito sa kuryente sa ating mga bahay. Ang tawag po doon ay AC. Okay? So dito, ang pinoproduce po ng ating stator ay AC or alternating current. Para mas makita nyo yung itsura, para siyang ganito. Okay? AC waveform, ganyan, no? So, kung makikita nyo, magmula dun sa sentro ng guhit, tataas at bababa, papunta sa pinakababa, 0, tapos tataas ulit, at bababa, ganon. So, taas-baba yung kuryente, no? So, ano siya, fluctuating, magulo, no? Parang ganon. Ganon yung itsura ng AC. Kaya kung mapapansin nyo sa mga motor natin na mga luma, kung hindi pa siya full wave at stock pa siya, kapag ginamit ang ilaw ay kumukurap-kurap, no? Gaya nitong nakikita nyo sa ating video. Ganyan maihahalin tulad yung AC waveform, no? Sa half wave. Dito naman sa ating pangalawang picture ay makikita nyo na ito yung diagram ng mismong stator natin. Diyan yung color white at yellow. Ngayon, syempre, hindi pwedeng i-charge ang battery ng motor dahil AC nga yung nilalabas ng ating stator. Kaya kinakailangan natin ng rectifier regulator o yung ating charger. Ngayon, ano ba yung nasa loob nun? 'Di ba? Ang madalas nating makita doon, syempre, kung mapapanood niyo yung dating video natin, ang meron doon ay diode, capacitor, resistor, ganoon. So, ngayon dito, ano ang tanong? Bakit nga ba siya tinawag na rectifier at regulator? So, umpisahan natin sa salitang rectifier. Rectifier is to rectify or yun yung process of changing voltage, no? Yung voltahe niya na AC dati na taas baba is gagawin niya ngayong DC. Pag na-rectify niya, gagawin niyang DC. Kaya kailangan natin ng taga-rectify or yung tinatawag na rectifier. Tanong, ano ba yung pyesa na nakakapag na pwedeng mag-rectify dun sa ating
AC waveform o voltahe na nilalabas ng stator natin na taas baba. Ngayon, ang pyesa na yon na tinutukoy ko ay yun yung diode. Ang pyesang ito ang responsable para i-convert from AC to DC. The moment na dumaan dyan yung AC, ay nagiging DC siya, di po ba? Ngayon, nagkakaroon na ng polarity. Yun yung meron na siyang paglabas dyan ay positive. Ngayon, ang nangyayari, ito yung dating AC waveform or yung tataas at bababa na kuryente natin ay magiging ganito na siya. Okay, kung mapapansin nyo, nawala na yung kalahati na waveform, no? So, nahati nga, half wave na. Naalis yung half, no, na wave, no, na waveform. So, dun pa lang, sa diode pa lang, mga bro, ay rectified na or half wave na talaga yung supply. At the same time, yung dumaan dun sa diode, paglabas niya ay nagiging positive. Okay? Dahil ang purpose pa ng isang diode, bukod sa pagiging rectifier, is it only allows current to flow in one direction. Okay? Kaya tama yung sinasabi ng iba na diode daw yung laman ng half-wave rectifier, which is true. Pero, hindi naman siya yung talagang diode lang ang nilalaman dahil meron pa tayong mga nakitang ibang components doon. So, ilagay na natin yung diode na nandoon sa charger ng motor natin or yung rectifier regulator natin. So, ganito yung itsura niya sa loob. So, imagine nyo, yung diode na yan is nandun sa loob ng ating rectifier regulator. So, pag dumaan dyan, nagiging positive na yung paglabas. So, ganito yung waveform niya. Kung maalala nyo sa unang sinabi ko, so, nahati, no? Nahati na yung waveform. Kahit paano, nagiging steady na siya. Okay? So, ngayon, ano pa ba yung pyesa na kailangan para naman kahit paano is kahit paano mas mag-stable siya. So, ito, dadagdag tayo ng capacitor. Ngayon, ang purpose ng capacitor ay para mag-charge at discharge ng kuryente na nanggagaling sa stator at sa ating diode sa loob ng ating rectifier regulator. Sa kabilang banda ay nakakatulong ito para maging smooth, no, yung kuryente natin. Bukod sa nagkaroon siya ng polarity, which is yun yung kailangan natin kasi positive at negative DC yung ating battery. So, kailangan talaga siya direct, no? Direkta yung kuryente. Hindi pwede yung AC dahil magloloko, hindi pwede. Kaya kailangan ng diode para i-rectify at magkaroon tayo ng positive at negative. Ngayon ang tanong, pagdaan sa capacitor, ano na ngayon yung itsura ng AC waveform natin? So, kung kanina ganito yung itsura niya, nung diode pa ang nakalagay, ngayon, ito naman na yung itsura niya ngayon. O, di ba? Medyo mas nagi-stable na. So, yun yung purpose ng capacitor, no? So, hindi pwedeng diode lang talaga. Pero pwede naman, kaya lang, mas maganda kung merong capacitor, no? Which is yun naman yung nakita natin dun sa half-wave rectifier. So, na-prove natin na may capacitor din siya, may mga resistor, ganon. May mga limiting current pa rin siya. At may mga pang smooth, which is yung capacitor nga. So, ito nga yung nagiging itsura niya. So, mapapansin yung dotted line dyan na half-wave kanina. So, naging dotted siya, di ba? Parang yun yung imaginary half-wave natin. So, yung color green na yan, yan yun. So, after nang dumaan dun sa diode at capacitor, ito na yung itsura niya ngayon. So, mapapansin nyo itong maliit na guhit na to. Ayan. So, dyan yung, yan yung kuryente. Yan yung itsura ng kuryente paglabas dun sa natin, sa diode. So, paglabas niya dun sa diode, ito namang pataas na to, na part, siya naman yung nung na-charge ng capacitor. Ngayon, pag i-discharge niya ng capacitor, ay ibababa niya ng smooth. Ayan, smooth na yan. Kung mapapansin niyo, di ba, medyo mahaba, pababa. Ibig sabihin, pagka-charge niya, dini-discharge siya ng smooth. Mas nagiging steady, mas nagiging stable, mas nagiging smooth yung kuryente natin. Kaya kung mapapansin nyo, kapag kahit papano, medyo nataas nyo lang naman ng konti yung idle ng mga motor natin, bahagya talagang mas mabilis maging smooth kahit na half wave, diba? Pagka konting pihit mo lang, pagtaas ng RPM, syempre pagtaas ng RPM, mas lumalakas yung ikot ng magneto, mas bumubuga yung kuryente, mas tumataas din. Ngayon, the more na tumataas, the more na nai-smooth ng mga pyesa na yon, kaya nagiging ganito yung itsura ng
headlight natin. Yan. Ayan, so yan yung itsura niya, 'di ba? O, kita nyo steady. O, smooth na smooth, 'di ba? Kapag nakataas yung ano natin. Kapag binaba mo naman, syempre babalik sa dati. So ganun pa rin, may fluctuate pa rin, pero hindi siya yung talagang sobrang taas at babat, yung talagang tipong kumukurap, no? So dahil yun sa mga pyesa na yun. Ayan, so makikita nyo, ganyan na yung flow ng kuryente niya. So 'di ba? Ang laking tulong ng mga pyesa. Ngayon, may mga pyesa pa doon na gaya ng resistor, gaya nito. Meron pa siyang mga ganyang limiting current resistor na yan. So, ang purpose naman yan, madalas ay para i-collapse yung laman ng capacitor. So, madalas ganun na. So, not sure dun sa mismong circuit ng half-wave na regulator natin kung ganyan din yung ano niya. Pero madalas, no, ganyan yung purpose niyan. Aside from current limiting resistor siya. So, makikita nyo may positive, negative na dyan. Yan na yung nagiging polarity papuntang direkta sa ating mga baterya. Okay, so, 'di ba? So, ito lang yung basic functions, no, ng mga pyesa na to para maisip nyo lang din kung ano ba yung nangyayari dun sa rectifier natin, kung bakit ba siya, paano siya nagcha-charge, kung ano ba yung kuryente magmula dun sa input hanggang sa output. Ngayon, bakit nga siya tinawag na rectifier? Dahil dun sa diode, nire-rectify niya para from AC, convert niya ito sa DC dahil ang salitang rectifier is to rectify or yung pagbabago ng kuryente. Okay? So, pasensya na kung paulit-ulit kong sinasabi para mas magets nung iba. Paglabas sa diode, DC na siya. Pag dumaan sa capacitor, ini-smooth niya lalo yung current. Pagdaan ngayon naman si resistor, siya yung current limiter. At the same time, kung may karga ng konti yung capacitor, is i-collapse niya pagkapatay ng motor. So, zero na ulit. So, wala nang nakastock dyan, no? So, may iwasan yung magka-problema ka dun sa baterya mo dahil rekta na yan sa battery yung positive na yan, rekta yan, papunta dun sa susian. Yun yung usual, no? Na tsura niyan. Ngayon, rectifier regulator nga, yung tawag sa charger natin, meron pang ibang pyesa dyan, which is yun yung mga madalas, mga MOSFET pa yata or transistor na ang function naman is para i-regulate yung kuryente. Pagdaan naman sa mga pyesa na yun yung mga nadali natin sa grinder kaya di ko na ipakita sa inyo Pagdaan naman sa mga pyesa na yun, ang tawag doon mga voltage regulators na kung tutuusin or mga transistor na pyesa siya. No? So medyo malalim na yun. So ako mismo hindi ko rin masyadong kabisado pero napag-aralan ko kasi dati sa basic electronics nung nag-TESDA ako is may mga ganong function. So ang purpose nun is para timplahin, no, at ibaba sa tamang voltahe para sa ating mga battery. Kaya nga tinawag na regulator, 'di ba? I-rectify muna para maging DC or magkaroon ng positive at negative. Okay? Rectifier, 'di ba? Rectification tawag doon pala, sorry. I-rectify niya, magkakaroon ng positive, negative at regulator para i-regulate niya at maibaba niya sa tamang voltahe na kinakailangan ng baterya natin. Ayan, so I hope kahit paano ay nakatulong ako mga bro sa mga simple idea na yan. Alam ko kung tutuusin hindi nyo na dapat malaman yung mga ganito kasi napaka naman na, 'di ba? Ang purpose lang naman is to mag-charge. So ito ginawa ko tong video na to para naman dun sa mga beginner na gustong malaman yung basic function kung bakit ba siya tinatawag na rectifier, regulator, at the same time yung usual charger, 'di ba? So ngayon kahit paano siguro counting linaw lang dun sa kung paano siya gumagana. So napaka basic nung function nito, no, kung tutuusin natin. Pero napakalawak pala nung nagaganap dito, no, kung aaralin pa pala natin ng kaunti. So I hope nakatulong ako. Maraming salamat sa inyo mga bro. Huwag nyo sanang kalimutang i-click yung natin dyan, subscribe at like button. At kung hindi naman nakakaabala sa inyo, pwede nyo rin namang i-share yung ating video. At huwag nyo na rin i-skip sana yung ads kasi malaking tulong na rin sa akin yan. Para naman mas ganahan pa tayong mag-share ng mga simple knowledge na natututunan natin. Muli ay maraming salamat sa inyong panonood mga bro. And pagpalain kayo ng Diyos. Yan, at mag-iingat palagi sa pagmumotor. Salamat!